Uy, 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 nasusunog! So, ganito po ang mangyayari. Kapag mali po ang temperature nyo. Hindi. Fire extinguisher, pre. Ay, wala dito. Okay na. So, wala po kami ribs ngayon. So, ang pagluluto talaga ay isang fire hazard. What went wrong? Balikan natin ang mga nangyari. Yan! So siguro, ang nangyari ay tanga po ako. Pero under normal circumstances, nagawa na mo na ito. Pero, dahil nangyari na po itong bagay na to, I urge you not to try this at home. Yun na lang. Yun na po ang aming PSA. Buti na lang tayo ay nasa campsite. Buti na lang meron tayo. Fire extinguisher. Oo, yan. Virusol, baka naman. Anyway, check na lang natin to. So, hindi natin, ako, magiging matigas pa masyado ang ulo ko kapag in-smoke pa namin to. Meron pa akong dalang extra kahon dyan. Kasi dalawa ina-anticipate ko, either masusunog siya o uulan. So kung kailangan ko ng backup, so nangyari yung isa. Ito yung nangyari sa ribs natin. Hilaw siya, pero meron siyang aliga dito. May smokiness siya. Kanina umaga, dinidiscuss namin ni Chef AJ na karamihan ng Filipino hindi mahilig sa smoky flavor. Ang ano nila doon ay para siyang sunog. Tama, di ba? So, naano namin na pag ba nag-introduce tayo ng smokiness, eto ano na lang to, sinesave na lang natin yung content natin dahil nga sa nangyaring kasalanan ni Alvin. Di, tinignan mo yung kahon kaya nasunog eh. Anyway, ganito gagawin natin. Bagay kaya ang smoky adobo? Tingnan natin, di ba? Kasi babagay ba smoke flavor sa mga normal nating ulam? Alam mo yun? Pinag-usapan namin ni Chef AJ kanito. Actually, bala ko sana bukas pa sana yun. Kaya tayo may manok dyan. Pero dahil nandito na tayo, gawin na natin yan, pare. I-adobo na natin tong semi-smoke ribs natin. So, gawin na natin to. Chef AJ, our smoker burnt down. But remember what we were talking about earlier? Oh, wow, but it did impart smoke though. Yeah. I can guarantee you this, there is a nice smokiness to this. Yeah. And remember what we talked about earlier about Filipinos not liking smoke too much and how we want to integrate You the smoke. mentioned Yeah. that. Yes. So, instead of doing it tomorrow, I'm gonna do it now. Because our smoker burnt down. Okay. And I think it's in God's will. So, we'll do smoked adobo ribs now. Oh my gosh, even better. Yeah, let's try this. So makita nyo dito, talagang hilaw na hilaw pa siya. Wala, lulutuin talaga, pero smoky amoy ano nga siya eh. Amoy barbecue na nga siya eh. Diba? Amoy barbecue na siya. So, I'm hoping na mag-carry over pa rin yung lasa na yun kahit i-brace na natin ito sa adobo natin. Sana, kasi excited ako dito. I mean, deep dark flavors of adobo. Tapos may smokiness. Hindi ba pre, content pick na lang sa adobo sauce, parang barbecue sauce na yun. So, content tamis, diba? Yan, Mr. Sugar, Mr. Willy Wonka. Ay, pogi ako? Pogi ako? Sige, shoot mo. Pogi ako? Sakto lang. Tigilan mo yan. So ngayon, pwede na tayo magsimula. Parang ngayon pala tayo nagsisimula sa luto natin. So, gamit pa rin. Gamit pa rin na napakagandang wok ni Baguio Mountain Man na pinahiram niya sa akin. Maraming salamat dito. Actually, pag nagawa ko sa ilalim ko, hawak kong ganyan, tapos yung pinky ko, nilalaro ko ilalim. Pwede. Bin, paano kung tulungan mo ako mag-walk? Yung ko konti, baba ka lang konti mag. Para kita ko yung apoy. May apoy, Okay. Ayan, ito nakita ko high heat siya. High heat siya. Tapos mag-walk ako. Ganito yung hawak. Tapos lagay na natin yan, Dayan. Suka. Dalawa ang paniniwala sa paglalagay ng suka sa adobo. Either sa huli or sa una. Madalas talaga sa una. Pero, manoot. Dapat talaga ganon. Pero iba, sa dulo naglalagay kasi, nahihilaw nga daw. Toyo, dahon ng laurel. Medyo hindi ako fan ng pamintang buo sa adobo. Gusto ko yan sa, paksiw na lechon, yan. Pero, paksiw na pata pala, tama ka. Pero pagdating sa adobo, parang mas gusto ko durog eh. Atenciones! Paminta ko ba andyan? Uy, yan yung hinahanap mong bauna na. Hoy! Ito ba yan? Ito ba yun? Sa mama ko yan, Hello Kitty! Atenciones! Big Pocket! Ay, ang laki ng katawan, no? Uy, teka, saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha yan? Dun sa Sa river, okay, sige lagay mo dyan. Laki nito ah. mas may libag diyan. Pagka nalulungkot ka, chat mo lang ako. Anyway, yan yung basic adobo. And I think, mas maganda na wag muna natin laruin masyado yung adobo kasi gusto nga natin malaman kung lalabas ba yung smokiness, di ba? Ngayon natin ang brown sugar.
Anyway, ayan. Lutuin na lang natin yan. To siguro ngayon pwede na tayong bumalik dun sa ating... May patis na ba tayo? Yes, di na ako malilimos. Ay, hindi. Dito pa rin pala yung patis nila. Anyway, itong ribs natin, meron na siyang, what do you call this? Baking soda. O, patis pare. Pwedeng asin, pero bakit pa? Agad-agad, habang hinahalo mo, mapapansin mo, hala, paristo ba yung karne ko? Wala, paristo ba yung karne ko? Pangit. Nung karne rin. Kasi lalagkit siya. And yun, that's the baking soda working. I-dredge lang natin to sa cornstarch, pare. Teka lang. Ano na naman? Sayang. Ano bang paborito yung Claire de la Fuente? Ano yun? Sayang. Bakit? Sayang. Tutok, prito. Yan, piprito lang natin yan. Samantala natin hanggat di nagbabanter tong mga to. Tapos ngayon, adobo nga natin. Medyo okay na rin. Pangit din kasi sa adobo yung pull of the bone talaga. Kailangan may sip-sipin. Yung ano mo yun, kailangan nakakadikit pa siya, di ba? So, palagay ko, once matapos natin lahat to, sakto na rin yung adoboan natin. So, kunin natin yung mga bagong luto. Kasi yung bagong luto, mamantika pa siya. And pag mamantika siya, mas didikit. Ang galing mo, nanonood ka ng Chef Arby, ah. Oo, nanonood ako ng Ninong de la Cruz. Palagyan natin ng Old Bay, paminta, garlic powder. Ang ano, mawala na lahat pag yung smoke paprika ko. Pag nawala yung smoke paprika ko, gigirit ako sa iyo. Smoke paprika, nakita mo na. Smoke paprika. Nor chicken powder. Kasi, uy, sino to? Ay, putang ina. Ay, alam mo, bawal gwapo dito. Mas ka. Shit, makaalis na. Paano yung nagluluto? Ay, pangina, pangit yan. Nananawagan po kami sa magulang na nawawalang batang ito. Nakasuot po ng SAR sa t-shirt. Asukal, pare. Ay. Gawin na natin yung salted egg sauce natin. Nalulungkot ako kasi para akong first year college sa culinary school. Konting butter. Habang natutunaw ang ating butter, lagay natin Ano? Ha? Nangyari na ba sa'yo nagluto ka tapos nasunog? Nakita ko nga. Pero hindi naman tayo perfect, bro. Tapos kaya nga eksperimento eh. Bakit yung Wright brothers ba napalipad nila yung aeroplano agad-agad? Tama! Namatay pa nga sila eh. Bago sila maging Wright brothers, wrong brothers. Tama yun. Oh, diba? Paano mo ma-figure out ang kabagay-bagay kung hindi ka magkakamali? Tama. Kaya ako minsan ang ginagawa ko, pasok ako sa office. Magsisimula na yung araw ko. Sasampalin ko muna si Ian. Tapos ma-realize ko, mali ako. Doon ako magsisimulang magbago. Tama. Oo, doon ako magsisimulang magbago. Ang kaso, 3 taon ko nang ginagawa yun. Yan, pagbabago. Tama. Tsaka ang pagbabago, hindi overnight yan. Minsan 4 years yan. May 1 taon pa. Tama. Isang taon mo pa na ako masasampal. Pero tingnan mo naman kasi alam ni Ian na deep down, you mean well. Kaya nandito pa rin siya. Tama. Para kunyari, nag-artista ka, tapos sinampal ka ni Dimples Romana, kayang-kaya mo na. Oo nga. Kaya sa pagkakusinero naman, gusto mo talaga uy, bilat. Lumipad yung ilaw. Kasi gusto talaga natin mag-create or mag-share na panibagong recipe. Tama. Kaya di naman natin makukuha yan agad-agad. Ganun pala yun. Kaya pala ako nagpa-practice din ako kasi pagtas ko dito, lilipat na ako ng Dole. Doon ako magtatrabaho sa Dole. At saka May magpa-vlog din doon. Malinis sa tubig to, straight from our river. Matamis sa salted egg, lagyan natin. Naghahanap ako ng konting harot dito. Ano ba pwede natin? Para hindi man siya sobrang ano. Di kasi talaga nalungkot ako eh. Nalungkot ako! Lagyan natin ng tapa mints. May Cheetos ba tayo dyan? May Doritos nga dyan eh. Kailangan maanghang. Yung habanero jam natin. Nagaling ka Baguio Mountain Man. Halo na natin yan dyan. question po. Yes. Meron po kayong sinaing? Wala kami. Meron doon konti lang. Kanin. Bigas meron. Ang dami nagluto ng ulam. Walang nagsaing. Yes, I have more time. Actually, ba't di ko kasi dito ilagay? Naknantaw pang buhay Diyan to. mo haluin. So ngayon, palagi ko may konting oras pa tayo. Kasi Chef JP magsasaing pa lang. So I think meron tayong at least 20 minutes. Ang mangyayari dito, marehydrate ngayon yung starch na nandun sa labas ng pork natin. Tapos baka masumigop siya, di ba? Ngayon, sa oras na yun, pwede na nating tapusin yung adobo natin na masunog-sunog na. Okay, i-plating na natin to. Etong pakana ni Alvin na, wag mo halangan yung ilaw, Mr. Topong. Pakana ni Alvin na, huli sa vlog yun. Parang yung sugpurin kanina, isa lang yan, busog ka na. So, nanonood sila doon ng isang episode ng Ninong Rai habang
Andito ka. Gumagawa tayo ng isang episode pa ng Ninong Rai, di ba? Grabe talaga suporta ng Overland King. Ninong Reception. Dalawa lang yan eh. Yung isa, grabe yung suporta. O pangalawa, kahit nandito ka na, mas gusto ko pa rin namin panoorin sa YouTube. Yan. Ngayon, kunyari ikaw ay isang restaurateur. Tapos may kita nila na, hala! Salted egg ribs. Cheetos salted egg ribs. Cheetos salted egg ribs. Parang gag. Pero ordering ko nga. Ordering. Ganun yan. It's so stupid, it just might work. Sabi nga ni Alvin, di ba? Ngayon, pag hindi nag-work, ay, malinis ang kamay ko dyan. Try Last pare, ang ating smoked ribs adobo that almost cost a forest fire. O, ikaw yun, oh. Oy! Poknat pa lang ikaw, no? Actually, ito nung niluluto siya, amoy na amoy mo yung smokiness. Ngayon, sabi ni Heston Blumenthal. sino yun? Google nyo na lang. Sabi ni Heston Blumenthal, if you're smelling it here, it's not here. Kung yung flavor molecules niya ay nasa hangin, wala na siya sa pagkain. Yun yung worry ko from the start. Na baka mamaya, dahil nga binraise pa natin, baka mamaya, since sa surface lang naman yung niya, yung compounds niya, baka mamaya, wala, mag-evaporate siya, di ba? Anyway, nalulungkot ako kasi parang, I could have done so much more. Pero kasi may mga pangyayari. And honestly speaking, ang tagal ko rin pumetics. So hindi naman ako masyado pumetics. Nag-set up kami ng tent. Di ba? Nag-set up kami ng tent. So, sabi ko, parang ang pangit naman ang niluto ko. Pangit. Hindi, pero ngayon nakikita ko yung spread, okay naman pala siya. Tapos ito yung masarap dyan. Payo ko doon sa mga kakain ito. No? Unahin nyo itong ribs kasi ito yung concentrated na lahat ng shit dyan, pare. Nasa taas, diba? So, lagyan natin ito, dried chives. You can dance, you can chives. Tapos para lang medyo ma-accentuate pa ng konti yung smokiness na inherent dito sa ating dish. Meron tayong barbecue salt dito, which is nothing more than salt and barbecue. Hindi, salt tsaka mga smoky elements, diba? 3 ways. So, isa-set up na lang namin to. Tapos, titikman. Tapos maliligo ako kasi lagkit-lagkit ko na. Wow. Tapos, matutulog ako. Tulog lang. Eaten a lot of inasal and lechon manok. We both fallen in love with this simple, humble dish, and we decided to do our own take 2 times. 2 types. 2 types. Oy. Okay. One that's a little bit more sour, and one that's a little bit more sweet. So you get the best of both worlds. Here we have an array of sauces as well. We have homemade smoked banana ketchup, which is the red one. We have a burnt coconut gravy. And then this light one is a chili butter sauce. Chili butter sauce. Accompanied with rice and fried garlic. We have spring rolls and katsu still. And inside the banana leaf wrap we have a mixture of sticky rice and jasmine rice with a little bit coconut milk. But on top of that rice is like a coconut sambal. So we call it a grilled coconut rice. Yes. Grilled coconut rice. But Exactly. it's hindi siya tupig. It's a savory tupig. Parang Yeah, savory too. And then in the middle there, we have palabok negra. So we have to mix it all together, and that black sauce, that black color just comes out really nice. And then Chef Ninong Rai, he has his beef ribs or pork ribs. The accidental, the arson dish. The arson dish. Yeah, kasi I was supposed to smoke, I think 6 racks, or was it 4 racks of ribs, then do something else with the other few. But I guess it's not wise to use a corrugated carton box as your smoker, as evident by the events that occurred earlier. Sa lahat na nakakita po, humingi po ako ng paumanhin, pero safe naman po, safe naman. Yung pagkain natin, so gato nangyari. Na-smoke siya ng konti, maybe for, less than an hour, 40 minutes. So sabi, tapos nasunog yung karton. Like, talaga, nag-apoy talaga siya. Tapos, sinima ko na lang yung karton para maligtas yung ribs. Then, I remember, earlier, Chef AJ and I were talking about how Filipinos are not so fond of smoky flavors. Kasi siguro minsan, it tastes burnt to some people. Ewan ko kung bakit. Would real smoky flavor blend with our traditional dishes? I was planning on making smoked caldereta and smoked adobo tomorrow. Pero since the mishap, I made the adobo today.
Pero we still have 3 days here. Yeah. 2 days. 2 days, meron pa. So may chance pa. Then the other one, sabi ko I have to make something out of this this mishap. So we have salted egg ribs, very common. Then my producer Alvin said something stupid but it just might work. Kasi I was thinking of adding something to give the sauce body. Kasi the butter and the egg yolk is separating. So the obvious choice is to add Cheetos. So we added Cheetos to it kasi it's basically starch. So I think it's okay. And then ginamit din namin yung habanero jelly from Baguio Mountain Man, of course. And the last one is salt and pepper spare ribs, sort of a western dry rub. Yun, sana magustuhan nyo. Chef Chubby. So, what we did tonight was the usual. I think when pag-camping, yung feel, favorite ko yung beans and pork. What we did before was the head. Tonight, we used the front leg. So, fire grilled lahat ng tomatoes ulit and onions and everything. Pero may sun-dried tomato siya ngayon. And then, meron siyang smoink na smoked meat. Tapos, mamaya may chicharon doon na isang tabo. Ibabagsak ko siya doon. There. Oh, yan. Ayun. Okay. So, should we say grace? Father, again, thank you for our second meal today and for the people who prepared it sumptuously and with love and with all the effort to make it happen. So we just pray that it fills our tummy well tonight and continue to be with us in our fellowship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Attack! Yung. Ikaw. O sir, pag ikaw. Kain daw muna. Hindi, nagbe-breakfast na sila doon. Nagluto lang ata doon ng... Kapag breakfast kasi, pagka ganito setup, medyo... anong wagyu breakfast? Kasi matakihin sa... Suntokin na lang kaya kita. Sa dibdib, nangatakihin ka na. Lobster. Aga, pinapainit niyo ulo ko eh. Nagagalit ako. Kalma. Hindi, pagka breakfast na ganito, tulad kami doon, pag gising ko, pucha, may hotdog na. Champurado. May champurado. Tapos sila Baguio Mountain Man, eto madalas sila. Tignan mo, ayun. Yung stew na niluto nila kagabi, na nangyari din nung nakaraang camp, na halos ganitong dish din, mas masarap siya kinabukasan, pre. Mas masarap siya sa gitna ng gabi, kapag malamig na, at kinabukasan. Uy! There's a dog. Oy, Choleta, what happened to you? Choleta. Famous dog. Choleta and the brother, Choleto. Kanina ang usapan dapat brunch na daw. Pero buti na lang nagbago, bigla. May breakfast, tapos may separate na lunch pa. So I have more time to prepare for lunch. Initially, dapat ang gagawin ko, mabilis ang ihaw lang. Sobrang mamadali nga, di na nga ako naligo eh. Smells like yesterday once more. Pero eto, nakahanda na yung mga karne ko. I have been blessed with more time and good weather. Napakainit, ang sakit sa balat. Eto, may nagsa-sunscreen dito. So kahit ganito kainit, mas pipiliin namin to kesa sa ulan talaga. Although mainit talaga, pero buti na lang. Dala ko ang aking aqua flask. Dala ko ang aking aqua flask, pare. Uy! Ang lakas ah! Ang lakas ah! Ang lakas na ito ah! Aray! Ayoko na! Ang lakas ah! Just that... Ay! May bunggo dito. Uy, gago! Grabe. Sobrang cheater nito. Isang pedal lang ako mula malabon. Pindutin lang to, pero ito single hub muna. Ay, sorry. Okay. Woo! Camera to! Balik. Parang angas-angas ko. Ay, pre. Palagi ko mahilig ka mag-bike. May bike yung damit mo eh. Sir, natatakot ako. Para may sarili ng buhay. Isusoli ko na to.
Kamusta? Hindi ko alam, pero para sumakit balikat ko. Mahaba-haba pa oras. I think we have 4 hours. So, it is, kung meron akong gustong i-marinate o i-brace, pwede pa, di ba? So, mag-marinate muna tayo. Dito, meron tayong porky steak. Ito yung hahanapin nyo sa pork steak, pare. Tira mo. Napakaganda ng kulay marbling at higit sa lahat. Pakita mo to, pare. Walang amoy. At sapot mo yung sarili mo, walang amoy yan, pare. Kasi ang karne namin ay from The good meat. yan, the good meat. No one knows meat like The good meat. yan. Maraming salamat sa the good meat dahil sa masarap namin karne. Anyway, eto, imamarinate muna namin to. Karne natin, lagay natin dyan. Uy. Lagyan natin ng mga puros maasim. Meron tayo ditong Aceto Balsamico di Modena IGP. Ano to? Balsamic glaze. Tikman natin. Si senyor. Balat ko ata yung maasim, hindi ko sure. Maasim nga. Okay. The hardest thing to say, I'm sorry and Worcestershire sauce. Lagyan natin yan. Sabi sa palengke, Leia Perrin. Leia Perrin. Tapos eto, hindi to maasim, pero Tikman mo nga. hindi mamaya. Lime powder, pare. Sesame seeds, hindi, paminta talaga, wala lang kami nalagyan kanina. Daddy, bili mo naman akong bike, yung laro, Bike tayo sa bahay. palaro ko may bike. Bike natin, pan-deliver nyo ng mineral. Smoked paprika, ever favorite garlic powder. Nar XCC Sosu. Pakita mo. Teka. Binili ko talaga yan para sa pangalan kahit hindi ko alam kung ano eh. Para siyang pomegranate. Para siyang ganon. Bili mo naman akong bike, daddy. Yung kalaro ko, may bike ko. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba nakikita? Yan yung tatay ng kalaro mo. Tingnan nyo. Kasing gago. Di ba? Ay, yung mga itsura nila. Talaga hindi mag-ipagkakaila. So, Sa bagay siya. bagay siya. Tapos, balik tayo sa Pilipinas. Uy, binisit tayo ng China. So, meron tayo soy sauce dito. Alvin, asa yung asukal natin. Ikaw lang gumagamit nun. Nakita ko, hanapin. Medyo parang magiging ano to maasim na barbecue. So, asukal. Nor chicken powder, pare. Yan. Tapos, lamutaki lang natin. Be very careful na hindi madurog yung karne. Be careful finger. Tapos, since mahaba-haba pa naman ang oras natin dito, meron time para mag-absorb to, hindi lang ng lasa, kundi pati ng liquid, ng liquido, pare. Ay, ang last minute na lang natin to i-grill kasi ito ay parang si Alvin, napakabilis. Doon na tayo sa susunod natin. False information yon. Talaga? Try nga. Try me. Nakabihis na ako, par. Nakabihis na. Kasi medyo kumulimlim na ng konti. So, palagay ko uulan. Meron tayong kamatis dito. Ito muna una natin. Lagyan na natin ng chicken oil. Oil of your choice. Oil of your choice. If your choice is canola oil, then we're not friends. Ay, oo. Ay, oo, Columbia yan, pare. Ay, grabe. Paboritong brand ko to, pare. Sigaw mo. Paboritong brand ko talaga yung Columbia pagdating sa outdoor wear, pare. Yung Columbia, paborito kong brand yon pagdating sa outdoor wear. Send na lang natin yung link ng vlog. Busy ata, busy. Pero matindi dyan, pre. Baka sabihin nila, bas lang. Binigyan ako ni Alvin ng ganito. Itim. Sabi ko, ang ganda naman ito, bili mo pa nga ako. So yung ngayon, ang damit, ang pangtaas ko lang talaga ngayon, 3 ganto, 2 itim, tsaka 1 ganto. Kung hindi yun ang pagmamahal, ano pa? Habang iniihaw natin yan, prepare lang natin ang ating bell pepper. Mambon? Hindi mambon? Hindi, may patok eh. Laway mo yan, pre. Maambo na. Pasok kayo dito. Cut nyo muna yan. So, hugasan lang natin to. Hindi po to gasolina, Hindi po gasolina to. Tubig yan. Nasa ano lang. Tapos lagay na rin natin dito sa bowl kung saan natin tinimplahan yung kamatis. Same lang naman yun di ba? Tulad kami rin. Ito lang, magkapatid naman kami. Naghihirama kami ng brief. Same lang naman yun Sala na rin natin yung ating bell peppers. Buyas buo, lagay na natin yan dyan. Okay na yung mga kagulayan natin. So, yun nga, medyo nabago yung ano namin, nabago yung dish namin. So, gagawin ko na lang tong pork salad. The best way I know how. Hindi, magiging madali to kasi basically dudurugin ko na lang chachapin ko na lang ng konti Yun yung mga pinakamadadaling camp cooking Yung technically ihaw lang siya. Technically ano inihaw na baboy tsaka may ensalada tapos pinaghalo mo lang, 'di ba? Tawag doon kanin baboy. Anyway, gusto mag-camping diyan, yun yung mga hacks para hindi pa ulit-ulit na inihaw na liempo yung ano nyo. Tama. Yung ulam nyo. Sa ilang camping na ganun yung lagi kong ginagawa, 'di ba? Inihaw na protina, inihaw na gulay, ginagawa salad. Ang naiiba lang doon talaga ay dressing, pare. Ito tayo. Pork natin, wala pang timpla yan. Sige, timplahan na. Ano ba maganda itimpla dyan? Pop. Patis. Yan natin dyan. Uy! May kita na ice cream mo.
Grabe. Kuya, lapit ka dito, patingin kami. Kuya, patingin kami. Ice buko munggo ako. Sige, sige. Oh, kuya, si Alvin na bahala sa'yo. Dito na lang kayo. Mirin, pare. Yun. Yan. Pansin nyo, yung iba, ang instruction sila pa nagigrill, pinapahira ng mantika to. Diba? Ako hindi na. Minsan kapag naglalagay ng mantika, nag-aapoy. Minsan kami ginagamit, o kaya tong, delikado pa. Kaya ako, yung mantika ko, nandito sa protina. Madalas gano'n na lang ginagawa ko. Ihawin na natin yan. Yun. Yun. Uy. Ang maganda pa dito, kapag ginawa nyo salad, pag sa camping nyo ginawa, kahit medyo ma-advance yung luto nyo ng konti, hindi siya tulad na ibang dish na very time sensitive na kunyari must stay siya ng ilang minuto, kumapangit yung quality. Ito hindi, kasi chop nyo naman siya ng maliit, tapos pwede siyang initin bago nyo buuin yung salad. Or, pwede nyo naman siyang iserve ng medyo room temp, kasi salad naman siya, di ba? Walang problema doon, di ba? So, ihawi lang namin lahat, tapos doon tayo sa next dish natin. Yan. So, technically, meron na tayong dalawa technically, no? So ngayon, tapos na to, i-chop na lang mamaya, tapos i-dress na lang yan. Ngayon, iniisip ko, sabi ko shakshuka, di ba? Sabi ko kay Chef AJ kanina. Madali shakshuke. Technically, tomato sauce lang yun na may itlog di ba? Ang concern ko ngayon, paano yung tinapay? Ano ba tinapay natin? Ipa-flatbread ba natin? Ibe-brace mo, basically. So ito yung short plate natin. Yes. Yan. Perfect na perfect yung pagkatuon niya from frozen. Kahapon, no? Tigas niya kahapon. Ay, ako rin matigas kahapon. Anyway, ano yung nirab mo dyan, Chef? So, nirab ko dried basil, dried oregano, rock salt, tapos yung yung 21 spice. 21 spice! I've heard of 5 spice. Pero 21 spice? Tapos yun lang. Char lang natin, chop natin into small chunks para dumami. Hanggang mag-brace. Para makapag-swimming, ang init eh. Oo. Sige. Excited ako dito. Ang ganda, oh. Yun! Ganda. Yan ang Baguio Mountain, man. Yan, tunay na firebender. Kaso kinawawa niya yung mga airbender eh. Tinapay nga yung gagawin natin, di ba? Tinan mo to, pre. Tinan mo to. Wala yung camera to natin eh. Tubig. Nilagyan ko ng gis. Tapos pinato ko dun sa grill natin na may konting init. Para may konti pang init na para mabuhay yung gis, di ba? Meron tayo harina dito. All-purpose flour. Puro yan. Puro yan, pre. Wooden spoon yan. Okay. Bigyan mo ako ng 3 tonelada. 3 tonelada, sir. Medyo mabigat yun ha. Gramo-gramo lang po binibenta namin. Ilagay natin yan dito. Asin. Simplihan lang natin to. Basic na tinapay lang talaga. Okay, that's it. Wala pa. Simple pala, hindi pala mabilis. Oo. So, dagdagan pa natin ng tubig to. Malinis siya mula sa lawa namin yan. Yan. Lipat na ngayon natin yan sa ating lamesa. Ngayon, medyo mahirap mag-knead dito kasi malambot siya. Pero galingan na lang natin. Alright, yan. Ngayon, kapag mukha na siyang cohesive na dough, ayan, medyo malapit-lapit na to, need nyo na lang for at least 10 minutes siguro, di ba? So, need ko muna to, balikan nyo ako mamaya kasi si Rani at si Ian ay nasusunog sa init ng araw. Yan. So, ngayon, eto, siguro mga 10 minutes ko na itong nininid. Medyo makinis-kinis na siya ng konti. Ngayon, kung talagang may ok-ok ka dito, may osi ka dito, talagang hihintay mo kuminis siya ng kuminis at ma-develop ng mabuti ang kanyang gluten. Oo. Ngayon, meron tayo ditong malinis na parang sako dati ng ano to eh. Hindi ko alam eh, basta sako ng pagkain to eh. Kape ba to? Yun yung kape, oh. O yun, kung ano man siya. So, i-cover lang natin dito kasi ayaw natin masyado mag-dry out. So, since makakapal yung butas niya, doblehin lang natin. So, cover natin dyan. Boss, mainit dyan sa tent ni Joel? Mainit, good. Pwede kami maglagay dyan. Doon tayo maglalagay sa loob ng iCamper annex niya, pare. So ngayon, eto, meron tayo ditong DOD. Papatungan natin yan ng malinis sa parchment paper. Lagyan natin dyan, sako ni Baguio Mountain. Diyan mo na ilalagay? Hindi, doon tayo. So ngayon, nakasara lahat ng bintana. Ipo-proof natin to sa loob, pare. Ngayon ko lang makakita na magpapaalsa ng tinapay sa loob ng iCamper. Sir Joel? Ay, wala pala. Okay. So, ilalagay natin to dito. Yan! Perfect humidity and temperature. Takpan lang natin at isara lang natin yan at balikan natin yan after siguro mga 1 hour pare. So ito yung pang shakshuka natin. Ginrill ko lang din for added flavor. Alam ko hindi naman talaga siya dapat ginigrill pero wala, ito na tayo eh. Iki-cling wrap lang natin yan. Oh, hindi po ako yung cling wrap po yun. So nakanakaw ako ng mushroom doon. Ito, chinachop ko na yung mga kagulayan natin. Yung sibuyas natin, warm siya hanggang loob. Hindi siya nag-soften, pero let me taste yung loob.
Tamis. Ito yung bell pepper natin. Warakin lang natin sa gitna yan. Warak na warak. Parang puso ni Rusty Mac. Tapos tanggalin natin yung yung buto. Ganun lang yan. Uy. Ilagay na natin yan dito sa ating bake pan. Uy, umuulan. O, pasok muna kayo din eh. So, habang tumaatras sila kanina nung umuulan, nag-chop lang ako ng luya. Ayan, may kita mo naman sa taas kapatid yung konting luya. Isa lang natin to. Tapos, basically, lulutuin lang natin ito na medyo matagal. Kasi gusto natin na lumambot yung ating onions, pare. Nakalimutan ko pala lagyan ng bawang, so ihabo lang natin. Isa lang natin ng konting-konti lang. Uy, yan, kailangan ko na yan. Tapos, lagyan natin ito, canned tomatoes, pare. Yan. So, ngayon, ilalagay na lang namin dito yung isa pa, and isi-simmer na lang namin to, and hopefully, yung mga onions nating malalaki ay mag-soften pa, di ba? So, ngayon, we can now paste our bread. Pwede natin harapin yung tinapay natin. Check natin yung tinapay natin. Silip sa ating tinapay. Voila! Oh, it's so big. Okay na ako dyan. Dali na natin to doon. Yes! Ang ating tinapay. Tayo kutsilyo. Tuli natin yan. Proportion muna natin. Tapos, try natin kung kaya nating i-flat to without a rolling pin. Oh, kaya naman. Oh, diba? Hindi naman kailangan tong perfeksyon. Kasi pupulit-pulitin naman to, tapos isasausaw din di ba? Buti kahit pa paano medyo maayos-ayos yung ating gluten development. Batak-batak lang. Illegal. Legal na batak ito, legal na batak to. Parang ito yung technique na ginagamit natin nung nagpipizza tayo. Sige, so tapusin ko na lang muna to, tapos lutuin na natin para. Hopefully magkaroon siya ng konting rice. Konti lang. Hindi kanin alsa. Magkakaroon siya ng konting rice. Check natin. Oy. I think this is gonna work So balikan nyo kami dito kapag naluto na yan, tapos tikman na natin yan. Fluffy? Tikman natin. Ay. Lalaban to. Laban, no? Laban to. Okay to. Salang na natin, par. Ito yung patatas natin na gagawin ko mashed potato. Ito yung flatbread natin. Lagyan natin ng butter. Wala kaming dito. Wala kaming potato masher. So ang gagamitin na lang namin ay whisk na lang, diba? Durog-durog na lang. Hindi natin ito makukuha as smooth, pero okay lang yun. So, lagay natin yung agats dyan. So, timplahan natin to ng chicken powder. Truffle salt, pare. May piyok-piyok pa. Tapos, paminta. Medyo marami. Pwede na nating itabayan. Tapusin na yung shakshuka natin, yung pinakahuli kong tatapusin. Kasi ayokong ma-overcook yung itlog, diba? Baka maging sarsyado itlog na lang yan, hindi na shakshuka, diba? So habang ginagawa natin to, ihaw na natin yung baboy natin. Par, okay na to. Sabi nga nila, ang sarap daw. Ang dami kasing buitre dito Ang ating coconut cream mashed potato, lagay natin sa ilalim. Tapos, ang ating baboy. Parang ang sarap nito. Tapos, just to accentuate the pre-existing acidity and sweetness we have here, pomegranate something, it's not ekishishi sosu. Look, it's written there. Lagay natin yan dyan. Let's put it there. Yung mga pagkain niluluto ko, hindi to pwede sa mga katulad ni Alvin Si Alvin kasi hindi ka nire-respeto bilang kusinero. Oo, kasi kapag binigyan mo ng dish, ang kakainin ni Alvin, ingredients. Pag luto mo ng pancet, kakainin lang yung baboy. Ganun si Alvin So dito, hindi pwede yon par. So hindi siya pwedeng kumain yan? Hindi gano'n. Hindi naman yung sinasabi ko. Hindi siya pwedeng mamili. Yun lang yung sinasabi ko. Yan natin ang tapa mince. Chili salt, nadampot ko Nadampot ng Okay, at eto na ang ating basta, alam niyo na. Yan, asin-asin lang. Tapa mince, smoked paprika, kasi nga grilled smoked. Itlog going in. Yan, itlog. Ayan. Tapos, gano'n nyo sa ilalim. Hilo nyo, isa pa. Oh, ayun, nakalubog meron siya. Meron ka pang ginagawa magtapos yun, di ba? Ka lang. Boy, ata itlog natin, para. Okay na yan. Kumakain naman ako ng buhay Laban na yan. So ngayon, okay na tayo. Midi, ligpit ka ng konti, tapos na tayo sa last dish natin. So okay na nga kami dito. Hihiwain ko na lang to. Ito yung pang salad. Siguro pag masyado maraming ganyan, hiwain ko sa gitna. Kasi pipiliin ni Alvin yan So umuulan na pare, so medyo mahirap na to. Pero okay lang. So ngayon, ito mga kamatis at bell pepper natin, since sobrang lambot niya, ilalagay lang natin yan, tapos lalamutakin natin mamaya. Kasi ang gusto ko, medyo ma-rehydrate ng konti yung grilled pork natin. Kanina pa siya so para lang maging juicy ulit, di ba? Kumbaga,
salad dressing, di ba? What is this? Do not judge a book by its cover. Yes. Oyster cake with Oy. a coconut pinakbit. Coconut pinakbit. Yes, let's taste this. Tikman mo na. Tell me the instructions. Yan. Please have the oyster cake first. Oyster cake first. Eggless oyster cake? Yes, by Joni. Ah, may Joni. Sabi ni Mars. Saan nyo binili oysters? Parang gusto kong suntukin si Alvin sa sobrang sarap. Tap, no? Sarap. Ito, tikman ko to. Coconut pinakbet. So basically, pinakbet siya, pero meron kang smoked coconut dito. Yes. Pinakbit in a sense kasi nandyan lahat ng mga Gulay niya. Gulay ng pinakbit, pero yung timpla iba. Pangpakalma lang sa oyster cake na medyo Heavy, no? Heavy. Sarap. Fatty. Fatty, ang daming mantika. Magpapalit ako ng gloves, ha? Ha? Kaya pinansubo ko to, Jero, mag may edit out to, ha? Tapos, since this is generally pork to, alam mo yun? Natin ng konti lang na asukal. Kaya pag hinahalo nyo, yung bell pepper, warakin nyo, at yung kamatis, tinan mo to, yun, durugin nyo. Kasi yun na yung pinaka parang dressing niya. So yung mga gulay natin, hindi talaga siya halos naging vegetable component, kundi halos naging sauce siya. Ito maarte sa pagkain to, hayop na to. Ikwan mo. Maarte sa pagkain niya. General manager ng resto namin dati, walang pumapasang dish dyan. Pero ito, gago, totoo yan, pre. Walang pumapasang dish dyan. So plating na natin to. Yan. Ugly delicious, pre. Parang ako lang yan. Just like me. Hindi ba ugly lang? Oh. Excuse me, we have 2 guests over here. Excuse me. Please get a taste. Wala ba kayong pinagtataguan? Hindi ba kayo nagsiklib? Kita mo yung pangalan nila, River Rancho. Dito nagtatrabaho yan, pre. Dito ba? Kaya kamay mo. Hugas ka na ng uli. Ganda pala ng Seiko mo, sir. Seiko ba yan, Hamilton? Sabi ko na Huli, Kaki Field. Sarap? Sarap? Good naman? O yun. May camera kasi. Pero ano talaga? Hindi masarap. Okay naman? Sabi nung isa, sarap. Sarap. Anyway, okay na to. I-set up natin, tapos ayain na natin lahat ng gustong kumain. Anong makakagatin mo? Then, I mean, we're forcing the dog too much. He's under a lot of pressure. Not right now. You're asserting dominance. Ano yung dog whisperer skills mo? Ginagawa ko kasi iniihiyan ko yung paligid ng aso. Akin lahat to. Good afternoon, everyone. Maraming salamat, Lord, na tumigil yung ulan sa dali for us to eat. Late lunch. Super late lunch. Early dinner. Merienda. Ano to? Dinner. Ninong Re, gumawa ng homemade bread. Yeah, oo. So, ito yung mga pagkain natin. English daw. This is the food. So, basically, meron tayo ditong pork steak. Pork shoulder siya. Ginawa ko ng 2 dishes. Usually dapat 3, pero explain ko bakit 2 lang. Yung pangatlo kasi natin, para dun sa mga friends natin na they can't eat pork, like our companion over here, and our chef friend, our chef AJ, I think he has gout, which is very painful. The disease of kings, as they say. Yung isang pork, ginawa ko, na-inspire kasi ako, kamakailan. Kumain ako sa isang napakasarap na Middle Eastern restaurant. And yung hummus nila, sobrang smooth. Sobrang smooth. Tapos sabi ko, medyo parang mashed potato to. Wait! So ibig sabihin ba, pwede kong timplahan ng mashed potato para maging sauce? Kasi they're basically parang same structure eh. So medyo ganun yung ginawa ko dito. Maasim at matamis. Sweet and sour yung marination ng ating pork shoulder. Then, creamy. Yung ginawa natin sa mashed potato, it's basically butter and coconut cream para more savory than your normal all-purpose cream. Nice. The other one is basically, yung like kong ginagawa, yung grilled pork salad. Na anong nangyari, yung vegetables natin, ginrill natin, nag-cook down siya, nung minix ko siya, nawala yung vegetables, naging sauce siya. Naging sauce, nag-soften yung ano natin, yung bell pepper natin and yung tomato natin. Yung onion na lang yung present dyan. Kapag kukuha kayo nun, please, get the onions as well kasi matamis yan. Tapos the last one is shakshuka. So I grilled the vegetables, then may nanakaw akong mushrooms from the other kitchen. And this kitchen. And gumawa rin tayo ng homemade na sort of a flatbread. Na pinroof natin sa iCamper ni Sir Joel. Kasi nakasarado lahat ng vents and mainit siya. So very humid, very hot sa loob. At saka wala siya. Wala siya. Sayang, no? Dito we have one dish
So actually, ang i-introduce ko muna si Saul. I will introduce Saul. Oy. Basically, Saul is from the UK. He worked in a Filipino restaurant in London, and then he worked at Kuya for a few months, and now he's based here in the Philippines. Wow. He in Dubai. He already started loving us, and one day he said that he wanted to meet with us. He had a presentation, and then so he did his presentation, and we're like, "What's the catch?" And towards the end of the presentation, he said, "I would like to move to the Philippines." So here he is. So he will explain our dish. We've made one dish today. Pork made with love. So we've got grilled prawns, but we've got kalabasa ginataang. So we've got coconut and pumpkin as well. So we've grilled the prawns. We've made a really good stock using some of the leftover tawilis that we had at breakfast. So again, zero waste. We don't want to throw things away. We can use that, make a really good deep umami with the stock, and then just to kind of round that out, creamy, have the ginataang, have that coconut, just to kind of give it that richness. Then what we have is we've got blanched beans, we've got eggplant, grilled beans, eggplant, some peppers, some capsicum, onions, the tomatoes as well. Just because they're grilled, it means that it kind of gives that brightness to balance with the umami of the stock. And then, of course, you've got the grilled coconut as well. And that smoked coconut, so you get that wonderful sweetness. It's just going to complement it. So you've got that umami richness from the shrimp stock and the tawilis, the sweetness, the brightness from the tomatoes, and then all the veg as well. So it's wonderful. Guys, basically, ginataang kalabasa. Okay. Namit gid. Ito para sarap-sarap kasi. Nung ginatahang kalabasa, parang nabubulunan ako. Mamaya titikman ko yan. Yeah. He said that you are a very beautiful man. You are a very beautiful man as well. Maganda ka. Thank you. We got Chavi here. So what we Ganda naman did na setup. is we just, for your vegetables and your starch, some fire grilled marbled potatoes, cabbages, carrots, and then we got grilled pineapples with dry sugar. And Nanay, what did you put here? Yogurt, homemade yogurt, yogurt. and then the ones on top are candied sun-dried tomatoes. And then this one goes with sour cream. So you can may sour cream sa gitna. you can just dip your. May reveal. And then this one is yesterday. Yesterday, once more. Gave the short plate. Yes, which is beef like short around plate. 5 kilos. So what we did is dry rub that with dried basil, dried oregano, some rock salt, and 21 spice. I saw that. 21 spice. Hindi ko nga alam kung ano nandun sa I know loob. 5, 21, I don't know. And then I fire grilled all the tomatoes, the onion licks, the garlic, some mushrooms over there, my olives yan, my smoked meat. I think Winston should say grace. Thank you for this privilege. Lord, thank you for today. It's another day here at camp, and we're about to consume our nth meal. And we thank you for the very nice weather. It rained a little, so everything's cooler now. And I'm sure the chefs here prepared something very special for all of us today. Everybody, I hope everybody enjoys. Thank you. Amen. Amen. Attack! Attack. All right, go for it, guys. Ito ang uulamin namin ngayon. Kaya rin kami late nag-start kasi ano ba naman yan? Ano lang naman, steak lang naman yan di ba? Wala lang, steak lang sa camp. Wow. Kasi, mayabang ako kasi hindi akin to. Bigay lang to di ba? Maraming salamat sa kung sino man nag-donate ito. You know who you are. I love you. And yun nga, dalawang dinonate niyang ganito. Isa na kay Chavi. Si Chef JP, lupit dito sa camping na to May nagdo-donate na lang ng Wagyu May nag-donate ng Wagyu. Anyway, yun nga, si Chef JP may ginagawa din. Ako ang gagawin ko na lang, eto, lulutuin as, steak. And lalagyan siguro ng sauces na lang. Ako, honestly ang dilema ko ngayon, lulutuin ko ba to lahat? Kasi ang dami nito para sa atin, may isa pa doon. Ito yung ribs. So kung dito, ito, may riblet siya dito. So dito naka-place yung ribs. Kung yan, nandito, banda dito yung short plate, yung pinakalyempo ng baka. Sukat mo nga sa'yo? Hindi, baboy ako Akala ko nung una strip lang judging from the shape. Ay!
May marbling siya. Ano kaya to? Parang ito yung eye eh. I think this is the rib eye. Ayan o, I think this is the rib eye. So ano tong tawag dito? Anyway, hindi ko alam. Siguro the best way to know is luto tayo isa. Tama. Yan, ang ganda. Tira mo yung mga kristal ng mga ano natin, asin natin. Uy, parang diba? ganyan na. Iba yan, iba yan. Ganyan ninyo. Kunin nyo lahat yan. Mahal yung Maldon salt. Yan. 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 Latinate. Kailangan full contact. So, ganito lang muna. Hintayin natin magkaroon ng konting char lang. Yan. Kunin natin to. Check natin kung may grill marks na. Pero na naman kahit papano. Pero pihit natin to ng paganyan. Check natin kung may diamond grill marks. Pag wala, delete yung files. Check. Oh, ayan. Uy. Meron naman kahit papano. Kapag nagluluto ng steak na ganyan, lalo kapag gusto mong i-preserve yung diamond grill marks na ganyan, yung karamihan ng luto mo, kasi hindi mo na pwede baliktarin to eh. Kasi masisira yung grill marks niyan. So generally, okay na tong luto ng side na to, tapos the rest ng luto, dito na lang sa side na to. Pwede mo i-ganon-ganon, pero wag masyado matagal kasi maguguling grill mark, di ba? So lutuin na lang natin to, tapos i-check natin. So ngayon, palagay ko okay na to. So lagay lang natin yan dito to rest on one side. Actually, kinukulik yung juices niyan kasi ang katas hinihigop hanggang Huling patak. huling patak. Honestly, hindi ako masyadong confident sa aking steak cooking skills. Sa restaurant namin dati, walang steak. Kasi takot mag-salary deduction lahat ng tao kapag na-overcook. Oo, so tikman natin to. Uy! Oh, ayan na. Oh, yo. Paklong lambot ah. Si, perfection. Sarap talaga. Si, perfection. Sorry, nakaprubo ako. Sabihin mo. Dog show ang po. Kahit kunyari, ano lang, e-bike lang. Lambot. Di ba tatawagin? Magtawag ka pa. Oh, sir, alam ko yung sagot, sir. Cooking show to, hindi to tasting show ha. Camera 1, liga nga dito. Yun! Isang malaking A5 pack yung para sa'yo. Masyado ka ano, dahan-dahan lang. Eh, mabilis ako. Ulo lang. Oh, grabe. Tangin na ba? Susundukin kita appear. Hindi, pero parang Ayaw mo po nasa mabuti. gusto ko pala. Halina't lutuin na lahat to kasi napatunayan natin na eto ay steak pare. So eto yung dami ng steak natin para nung nahiwa na. So hindi ako sure doon sa timbang ha, pero sa tansya ng aking biceps, mga 11 kilos yon. So ngayon nakagawa tayo ng 1-inch steak na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kung 13 to, hindi to 12 kilos, siguro mga around 8 kilos na to. Kasi this is around Oy, Matt God. First Philippine scale. 383 grams. Uy, grabe. Oo. Brutal pa. Ngayon, timplahan na natin lahat to. Para ang dami nito. Actually, dapat yung Maldon salt, hindi talaga siya ginagamit as ganon. Kasi finishing salt yun, pare. May sumasabotahe sa akin, naasan yung asin ko. Oh, ayan na. Attentiones, pickpocket! Galing mo, hindi ko pa sinasabi. Iba talaga, Chef Neri. Diba? Yan, asin. Do not be scared of the salt. Pwede ka mag-salt bay dyan. Ay, pwede. Ito, Bin, Salt Bay, Gusto nyo Salt Bay? Oh, sige. Boss, dumidikit lang, boss, oh. Wala. Pero anyway, kita nyo parang ang dami-daming asin. Hindi. Wala, Ninura, ang dami asin. Alat yan. Dialysis. Wala, Ninora, yung daming asin. Naalat yan. Bobo ka talaga. Fuck you, pangit. Late ka na, tinuli talaga. Hindi ka mahal ng mama mo. Sabihin mo ng supot ako, hanggang ngayon, wag mo lang sasabihin na hindi ako mahal ni Aling Gina. Madadapa pa. Yan, paminta. Hey, Mr. Sol, if you stop collecting taxes, you will become Paul. Oh, religion joke. Yan, magsasalang na dapat ako kaso ang aming gasay nanghihina na, so papalitan ko na. Ganun sa team na to, ang may hina, pinapalitan. Cut mo muna yan. Okay, last batch. Alam mo, ang bilis lang pala, no? Hindi siya sintagal lang. Oh. Uulan, dalian natin. Napanis na yung steak. Yan. So, hindi nyo na ako nakikita. Para ako ninja.
Madadapa Grabe yung ninja na to ha. Mukhang kinain yung mga shuriken ha. Oh. Sorry. Since yung steak natin maganda, let's not alter it too much. Sarapan natin konti lang. Gagawa tayo ng alligator butter para. Tulad ng ginawa natin sa tomahawk natin. So meron tayong butter dito. Tapos meron tayong alligator. That's it pare. Ilan talaga yun. Tama. Gagawa ka ng compound butter. This is basically compound butter na. Pero hindi natin isosolidify because we don't have the time and energy. The luxury of time, yes. So, ang gagawin nyo, patigasin nyo ng konti sa ref for 5 to 10 minutes. Haluin nyo, since yung solid siya, magsisettle sa ilalim, iangat nyo lang, remix nyo lang uli. Tapos, lagyan nyo sa cling wrap or sa tub, form nyo, tapos scoop nyo, papunta sa steak nyo. Ngayon, ako naman, wala naman ako nakikita ng problema dito. Total, pagdating sa steak niyan, malulusaw din naman yan. Diba, pare? So, yun na, meron na tayong alligator butter at talaga namang, natikman na namin to eh. Hindi ka na magugulat. Uy. Kala ko rin eh. Asara pa rin pala talaga, di ba? Ito, okay ito. Doon tayo sa pangalawa natin at ito ay medyo recycled idea pero interesting pa rin. Naalala nyo nung bumisita si Samuel G sa camp? Gumawa tayo ng ubas and tapoy glaze, di ba? Ngayon, si Baguio Mountain Man, nag-barter kami. Butter, palit tapoy. Ngayon meron siyang binigay na tapoy sa akin dito. Etong tapoy na to, iba sa tapoy na dati kong ginamit. Yun kasi medyo violet pink, parang ganon. May bigas, red winey. So sabi ko, baka roasted to. Di ko alam. Kasi depende kasi sa bigas na gagamitin mo yun eh. Tapos sabi niya sa akin, medyo, kasi pag kumuha ka ng tapoy, active pa yung fermentation. Pagka patuloy pa yung fermentation, maano pa siya eh, mag-i-evolve pa siya. So sabi ni Baguio Mountain Man, etong tapoy daw na to, medyo umasim na daw siya ng konti. Papunta na siyang suka. Amuyin natin to. Amoy lang eh. Ay, amoy lang ba? Konti lang naman. Although hindi siya sing tamis nung tapoy, nung nakaraan, hindi siya sing fruity pa rin siya pero not as much. Pero definitely may character siya. Oh, ito, may ubi yan eh. Tunggain mo na lang. Masarap siya. Ngayon, salang natin dito. Yan. Ang ginagawa natin dito is bino-burn off natin yung alcohol at tinahayaan natin yung flavor compounds niya and sugar ay mag-concentrate. Pero hindi lang doon yun kasi naniniwala ako na, well, hindi naman siguro paniniwala to kundi a fact, na way to cut through the richness of something ay through acid, through something fresh tulad ng pipino, and through something sweet. Diba? So ngayon, eto ay something sweet. Medyo ganoon din yung gagawin natin. Meron akong balsamic dyan pero parang hindi ko trip. Siguro yung bago na lang natin, ito oh. Yung NAR-XCC sauce, uy, madadapa pa ako. Diba? Siguro ito na lang ilagay natin. Maasim, masarap, matamis. Ang akin lang ba, guys, safe na safe. Pag ang aking NAR-XCC sauce ay hindi safe, ako ang unang mapapahamak. Tingnan nyo. Safe na safe. Yan. Lagyan na natin ang NAR-XCC sauce. Uy, parang ganda ng kulay niya. Tapos gusto ko siya sagarin ng tamis talaga. Sagarin ng tamis. Para hindi mo kailangang magsawsaw na marami. Kasi ganito yan eh. Kapag concentrated yung sauce mo, nyari ito yung steak mo, no? Ito yung steak mo. Tak, pak, nahiwa na, di ba? Nahiwa na. Kapag yan, yung isang hiwa na steak mo na yan, sinawsaw mo, yun na yung lasa niya. Di ba? Ngayon, kapag concentrated yung ano mo, yung sauce mo, linya-linya lang siyang ganyan. Parang dinrizzle mo lang na ganon. So, yung isang unang agad steak, then sauce, then steak, then sauce. So, ganon. So, eto, yan, tatamisan ko pa yan, pare. So, ano ang ating pampatamis? Pineapple juice, hindi. Honey, pare. Yan. Natin yan. Tapos ngayon, wala tayo pa kailangan gawin, kundi bakulin natin to, tapos i-reduce natin hanggang makuha natin yung glazy consistency na gusto natin. Chef, ano nangyayari dito? Hindi ko nga alam eh, parang mali yung ginagawa ko eh. Bakit parang mali? Eh kasi, parang minasakar ko yung karne. Bakit naman? Hindi! Oo, okay yan. Anong kasama niyan? Tapoy reduction lang. Tapos iano ko lang ng butter yan mamaya. Nice. Nasa medium rare siguro. Para pagka gusto pa nila, meron naman naka-ready doon na pang-reheat or something. Yeah, gano'n na lang. Oo, yan. And then, kakarb lang.
I think lalagay ko na lang yung flat grill ko ron para pag kulang, ready to alaka. Yes, tama. Good. Mukhang masarap to. Salt, pepper lang yan. Talaga? Tapos yung sauce na lang yung mag-complement. Para Nice. yung beef yung bida. Tama. Dadampot ka, no? Wait, ito yung Wagyu? Hindi pa. Kala ko ito eh. Beef belly pa lang to. Beef belly. Hindi pa nga ako ready mag-plate, pero since nandito na siya. Hindi, magtatanong lang ako ano nangyayari. Nakaka-pressure naman. Kusinero sa kusina mo. Wait, ano yan? Bakit dilaw yung tinapay? Chubby, ano to? Ito ba yung kamote bread? Ito, this is kamote. Ay, kamote bread. Okay, thank you. So, gumagawa ka ng sandwich. Ikaw yung guinea pig ko, ha? Uy, guinea pig. Uy, pig. Uy. Ay. Ito yung... Bawasan ko siguro, baka over... Ay, hindi. Sakto lang. Sige. Uy, ginipig in your area. The perfect bite. May ano to? Anong sauce ito? Wala, yun lang. Wala. Uy. Zepelpec bite. Okay. You know what's good? Kasi ano siya, you can still feel the texture of the beef. Kasi usually kapag beef belly, it's quite tough. Kailangan mo siyang i-brace para lumambot. Pero dito, sinutay lang nila, then chinap nila ng maliliit. And chop ko ng maliliit kasi medyo may konting chew. And yun nga yung maganda. Dahil may konti siyang chew, ramdam na ramdam mo yung texture niya sa bibig mo. No melted connective tissues, konting-konting melted fat, and you really feel na beef talaga siya, di ba? Ngayon, kung ayaw mo niyan, baka sabi mo kay Chef JP, pero ako gusto ko yan. Pero amazing yung yung quesong puti pre, sobrang okay Nagtatagal ka lang dyan, gusto mo pa kumuha eh. Uy. Uy, si Obama ulit. Yan, pagka ganyan kalapot, goods na yan. Palamigin na lang natin ng konti ito. Ayan uy, syrupy siya. Tikman nga natin kahit mapapasok yung bunganga ko. Amoy na amoy ko yung pomegranate pare. Ay, delikado to. Ayan nagke-candy siya. Nagke-candy siya. So masyado ako sumagat sa reduction. Dagdagan ko na lang ng tubig. Yan. Pakuloy na lang natin ng konti to, tapos okay na siguro. Maghiwa na tayo ng steak, no? Plating na tayo. Yes. Teka lang. Magpapatikim tayo dun sa sa mga ibang tao. Let's ask the audience. Mr. Handsome, please come over here. Gawin mo nga. Hindi ko alam kung nalalasahan ko yung steak o si Ninong Ray. Sir, na meron Star Trooper sa sombrero. Tara. Yun, no? Sir, mahilig ka sa Star Wars? Yes. Ako rin eh. Paborito ko doon, live long and prosper. Anyway. Ay, mali ba yun? Ay, sorry. Ay, okay. To infinity and beyond. Yan, yung mga gusto ko. Ay, mali pa rin ba? Winter is coming. Yan, yung mga paborito. Game of Thrones yun. Game of Thrones ba yun? Sorry. I am the one who knocks. Yun, yung mga gusto ko. Tikman mo, sabihin mo sa akin, live long and prosper. Tapos eto kay... Live long and prosper. Yari ka sa sombrero mo, sir. First, you will be punched by the acidity. Then, you will be cuddled by the sweetness. And you will be surprised by the savoriness. Taste this. Then comes the sweetness and the savor. Good. Yun, happy birthday. Thank you. Yeah! Eto, kaya kita nyo, ang ganda ng galaw ng camera to ngayon. Mas maganda pa sa main camera eh. Iba nakahawak. Sir Jake. Nakamasisira kayo. Ay. Ang daming gwapo sa vlog natin. Fist bump nga tayo. I-plating na natin to. Kasi eto, napakadali na. Tapos na ako eh. Ewan ko, stupid amount of meat for this day na hindi man lang niya nakain kasi umuwi na siya. Diba? Again, maraming salamat sa iyo. Yung nakuha ko, honestly, I'm not the best at cooking steak. I'm not the best at identifying cuts. So I just did my best, and if it's not good enough, I am sorry. Hindi, ganito.
Ganito na ginawa ko. Basically, niluto ko lang siya as steak. Then, gumawa lang ako ng 2 sauces. Kasi, ito yung dalawang formula pagdating, when it comes to steak sauce, na I think works. One is leaning more to the savory side with a little bit of acidity. And one with, still with acidity and slight sweetness. Both of them are same in function, just to cut through the richness of the protein. The sauce is gone now because of, Newton and gravity. It all went down to the bottom of the plate. Pero the sauce is made from tapoy, pomegranate concentrate, and honey. There's acid, there's alcohol, and there's sweetness na, plays well with meat naman. Tapos, basically, glaze siya. It's a glaze. So, I suggest na pag kumuha kayo nito, go to this one and scoop some of the juices that accumulated at the bottom of the pan. And dito naman, it's basically alige butter. It's butter and alige, that's it. Crab fat and alige. And goes well with your amlodipine and whatever heart medication you have. Yeah, and eto, this is just langka that came from our friends here at the owners of the campsite. It's very good. It's very big. Like this big. I think it's 10 kilos. Higit pa siguro. Pero it's very sweet. Towards the end, I don't know where the end is, but kuha na lang kayo. Again, pwede nyo i-pair dito. Again, to cut through the richness, diba? So yun, okay na ako. Then naman sa banda rito. Yan. So what we did was, at first, uusap kami ni Ninong Rai, sabi ko, okay lang ba? Parang minasakar ko yung good piece of meat. So ang approach namin is like a churrasco. So parang rinulad ko yung malaki. Yeah. So you had to thin it down. I tried to do it in a way na parang malaking barbecue. I'm just hoping na hindi, yung outside medyo crusty kasi makapal yung meat. So baliktad ako ng baliktad. I'm just hoping sa loob is still juicy. So for the sauce, this is tapoy again. Tapoy and white peppercorn sauce. It's a salad made of? Take credit for what I did not do. Made with raspberry dressing. Uy, raspberry dressing. Baguio Dairy Farm cheese. Baguio cheese, yes. Sour seeds. And a lot of love. Yes. Saka kung sa mga lahat na ayaw kumain ng steak, meron tayong grilled salmon. So it's really up to you. If you have the steak first, and then punta lang kayo sa carbonara's area para to have the pasta. Para, kasi Chef AJ wants it a la minute. A la minute, yes. Yeah. So ano ginamit mo sa carbonara? Smoke pork. Yung? Yun. He seasoned it with patis. Wow. Instead of just salt. Yeah. Caramelized onions has tanduay, chili flakes. It's a very straightforward, very honest to goodness carbonara, but just using Filipino ingredients. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. All right. We got dessert. We shall say grace. Sabay ko na rin yung birthday prayer na itong asawa ko. Yes. Lord, thank you for the food that's prepared, of course, and also want to take this special occasion for the birthday of Carlin. Thank you to be able to celebrate it with good friends here in the campsite. And thank you for all the meat that's been thrown at us, literally. Yeah. And been cooked 10 ways for all the steaks. So thank you again, and bless the fellowship tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Party! Kain! Woohoo! Good morning. So kakagising ko lang, and kagabi di na ako nakapag-participate kasi nadurog na ako ng matindi. Paano durog?
na napagod talaga ako. Alam mo kung tutuusin, yung trabaho dito sa camp na to, hindi naman simbigat ng mga dati. Hindi ko alam ba't ako napagod. Feeling ko yung grabing init nung una. Na-drain ka. Oo. Okay lang nakakapagtrabaho ako, nakakilos ako, nakakagalaw ako. Sila reklamo ako, hindi masyado Pero hindi ako magde-deny na nakakapagod talaga. Kayang i-power through. Oo, pero nakakapagod. So dyan ngayon lumalabas pa rin yung ano ba ang mas prefer namin? Camping na umuulan? O camping na ganito kainit. Kung ako pa rin tatanungin mo, camping na mainit na lang kaysa yung saksakan ng tindi talaga ng ulan. So ngayon, last day, usually kapag last day, wala nang luto dahil palang muta. Anyway, usually kapag Sunday, wala na kaming ginagawa. Pero for this camp, kasi birthday nga ni very special. Very special day, birthday ni Miss Karen. Kaya tayo meron doon. May pogi sa likod. Uy! Pada umaga. Ayan, nagawa natin ni Richie. Nagawa mo, ako natulog ako. So, ang plano talaga dapat is gigising ako ng 5 a.m. Tapos kukuha ng isushoot yung lalasyon. Pero, anyari? So, I am quite destroyed. My body is... Pero nashoot pa rin. Nashoot pa rin kasi meron nag-shoot. Di ko alam kung sino. Di na mahalaga yun. Sobrang sipag na. Di naman ayos lang. Magluluto nga kami ngayon na birthday meal. Di ko alam kung anong luluto nila Chef JP. Si Baguio Mountain Man, lasyong, pare. Lechon lang naman yung lunch. Ano ba yan? Lechon lang naman. Ay, nako. Yung lunch. Tapos ako, pipilitin kong gumawa. Pipilitin. I will try my very effing best to make a good cake sa gitna ng bundok, pare. At hindi ko alam kung magagawa ko ba talaga. Pero sana magawa natin, di ba? Alam mo, nag-comment hotdog na lang. Gagawa nga ako ng cake. Hindi ako handa. Aminin ko yan. Kasi isip ako ng isip. Wala akong maisip. Wala pala akong pang-isip. So, ewan ko, subukan na natin gumawa ng cake. Naalala ko dati gumawa ako ng brownie cake, pare. Basically, brownies lang yung pinagpatong. Nilagyan frosting. Yun na talaga yun, di ba? And naisip ko rin dito, siyempre, di ba? Naisip ko sa setup natin, wala kasi tayong pans. Baking pans, wala tayong gano'n. Akala ko mga fans. Hindi, marami tayong inaanak dyan. Hello sa inyong lahat. So, wala tayong lutuan mismo nung brownie natin. So, sabi ko, ano gagawin natin? What are we going to do? Try nating magpatigas ng aluminum foil, pare. Pero bago natin gawin yon, gawa muna tayo ng cake mixture natin mismo. So meron tayo ditong butter na tinutunaw. Nalalagyan natin ng wala tayong dalang measuring cup. Kailangan natin ng 1 cup. 1 cup is 250 ml, 1/4 of a liter. Pasok yan. 240 yan. So kita nyo, pag wala kayong panukat, mas matagal. So si Amity, ito dinala niya, unsweetened chocolate. Galing to sa sa Bohol, pare. Sa Dollar Rich. Dollar Rich. 342. Ay, grabe, may dos. Tunawin natin yan. Kasi ganito yan, par. Ang cake, sensitive yan. Ganyan yung sensitive. Sensitive. Uy, tutok mo sa mukha, wag sa poknat. Ay, hindi. Sasabihin ko, kalimutan ko. Sensitive. Ang cake, sensitive yan. Ang brownies, not so much. Sakto lang. Hindi siya ganun. Pwede mo siya paglaruan ng konti. Baking powder, ½ teaspoon. Yan. Asin, pero ang asin kasi natin, flaky. Yan. Ay, ba't ganyan yung wish mo, Plat? Ba't ganyan yung wish mo, Plat? Ang pangit naman yan. Ang pangit mo naman. Oh! Pagsamahin muna natin lahat ng wet ingredients. Pero dito malamang to, magdagdag tayo ng harina dito mamaya. Sa kadahilan ng mas dumaming liquid natin. Ang cocoa powder kasi natin ay supposedly dry, pero naging wet. Kaya natin ang brown sugar, around 1 cup. Ay, bakit dyan? Sige, dito pala. Kasi ang asukal ay considered liquid, wet ingredient. Lagay natin dyan. Yan. Isa-isa lang ang lagay ng logits. Halo. So, lagay natin yan. Pero isipin nyo, regardless of the mixture, basta merong harina at merong itlog, mabubuo yan. Di ba? Mabubuo yan. It will solidify. Kung ano yung lasa nito, gano'n rin halos yung magiging lasa generally ng brownie natin kasi konti na lang naman yung rice nito. Ngayon, na-realize ko lang, yung cake na mabubuo ko ay hindi na para 50 katao pero I'm just doing what I can with the tools I have. Ngayon, yung paborito ni Ian, aluminum foil, nasan ka? Yan. So, ito yung maximum. Around 3 layers para tumigas siya, saka para ma-insulate din yung ilalim.
Tapos ito pala yung oven natin. Foldable camp oven lang siya. Nilagyan lang namin ng layers of insulation para hindi saga, direkta. Spread out lang natin kasi kailangan manipis lang para medyo mabilis maluto, pare. Etong brownie na to, kanina kita nyo medyo liquid pa. Diba ngayon tumigas na kasi nag-seize na yung chocolate niya. Mali yun kasi nagmabagal tayo. Bago pa tuluyang mag-seize, salang na natin. Yan! Ayun, ito yung hindi natin nagawa kanina. Kanina kasi nagmadali ako. So, hindi pa halong-halo yung butter. Tinigilan ko ng haluin. Mali ko yun. Yan, ganito dapat ang itsura niya. Ayan, o. Voila. Kaso masyado pala siya mahaba. Pero okay lang yan. Masasarap ba? Okay. So, lutuin na lang natin to. Ang temperature natin, target na 180. Pero nahihirapan kami. Either 160 o 220. So 160 na lang kami. Doon na kami. So balikan natin ito mamaya. At ngayon pag-iisipan ko ang frosting. Let us check. Pre, nakagawa tayo ng cake sa gitna ng bundok, par. Camp cake yan. Tapos ito yung nagmadali. Same ingredient, same idea, walang sukat. Pero dito nagmadali, dito hindi. So, minsan talaga, you have to take your time. You have to take your time. Kaya pag yung mga asawa nyo nagreklamo, bakit kalahating oras kayong tumatae, sabihin nyo, I'm taking my time. Yes. I'm taking my time, di ba? Pero, it looks ugly, but does it mean it tastes bad? No. Just look at me and you'll find out. Ngayon, tatry natin gumawa mamaya ng hot frosting na hindi butter-based. Hindi ko alam kung magagawa ko. Let us see na lang, di ba? So, yung cake natin malamig na enough. You can tell kasi, ayan o, nagpipil na siya ng ganyan, o. Yan. Ngayon, gagawa tayo ng pinakamabilis na parang dressing sa lahat ng cake, ganache, pare. Tapos, usually, ang ganache ay just cream and chocolate. Pero kasi, chocolate natin ay unsweetened. So, lalagyan natin ng asukal to. First time ko lang gagawa nito. So, hindi ko alam kung... Hindi ng ganache. Ng ganache using... na maglalagay ako ng asukal sa cream. So, bahala na. Lagyan ko ng asukal. Bakit? Anong? 5,000. 5,000. Yan, haluin lang natin yung, hindi natin matunaw yung asukal. Importante lang, ayan o, yan. Hindi sunog yan, yung asukal na nilagay natin. Unsweetened chocolate, again, from Dollar Rich. Sa Bohol yan, napakasarap niya, pare. Support local chocolate. Pag to sumablay, wala tayong ibang sauce, pare. So, brownies na lang, hindi na cake. So, wala lang siya sa apoy, and we're just using the residual heat to melt it. Ngayon, gusto muna natin mag-travel yung heat through the chocolate bago natin siya tuluyan i-mix. So, iiwanan natin to for 1 minute lang muna. 1 minute. Ayan. Meron ng konting pagtunaw na nagaganap. Ngayon, once may makita kayong humiwalay na mantika doon sa tsokolate, seize na yun, wala na kayong magagawa doon. You can still use it for brownies and stuff, pero wala na. Hopefully, hindi to mag-seize. Kasi pag to nag-seize, wala, pagkatalsikan to ng laway ko, seize to bigla. Yan, hahabulin mo talaga. Ngayon, minsan masyadong mainit yung temp, you have to readjust the temperature by adding solid fat, which is butter. Pwede rin yun, oo. Pasok mo. Oy! Lumalaban na! Mapait. Ako okay sa akin yan. Okay sa akin yan. Ang paggawa ng cake ay pagtatago lang ng mali. Ganun lang yan. Oo, ng kapangitan. Hop! Wala! Maganda na. Ngayon, etong taasin natin kung sukat. Mas malaki ng konti. Ito yung gawin natin base. Ito hindi na. Gawin na lang natin base yan. Yan. Yan ang masarap, yung gilid. Hindi to cake ha. This is essentially a brownie. So, masarap talaga yung ano niya. Yung edges niya. We put it on top. Yan. Ngayon, kung meron kayong mga makukuhang konti-konti cake na madudurog nyo, na medyo malleable, pwede nyo ipasok dun sa mga... Oo. Lagyan na natin yan. Start from the middle. Then you push it. You sinasuggest mo lang. You just suggesting to go there. Go there. Go there. Yan. Suggest mo lang. Baba kayo. Baba kayo. Baba ka konti. Baba ka konti. And that's it, pare. Ito na ang ating dark chocolate cake na ginawa natin sa gitna ng bundok, pare. Para sa birthday ni Miss Caroline. Miss Caroline, happy birthday po. Mapakita nyo si Miss Caroline. Yeah. Yes! Napakaganda, napakaganda. Pwede natin ilatag daw kasama nung lechon. Par, eto na yung lechon natin. Lechon pala ni Chubby. Tayo cake lang eh. Ay, ayun no. Ano yung laman yan? Batuan, smoy. Natu batuan.
How many kilos to? Itong pork na to? 22, so minus the laman loob, baka 15 kilos. Ano ang pinakamasarap sa bibigyan kita ng tip sa lechon. Bilang kusinero kasi na nagiging taga-chaplan ng lechon pag may dalang lechon yung mga bisita, yung mga customer. Pinakamasarap sa lechon yung pisngi. Dito, banda dito. May laman dyan, may nakalubog dyan eh. Yung pisngi mismo na yan. Yan ang pinakamasarap. Ngayon, pag nagpa-chop kayo ng lechon sa restaurant, make sure nyo na makukuha nyo yung pisngi kasi kukunin naman ako. Ako kinukuha ko yun eh. Hindi naman lahat kukuha pero ako kukunin ko yun. Hindi na napapansin yun eh. Okay naman ah. Okay ba? Oo naman. Ay, tayo lang magsusuportahan dito. Talaga? Oo. Okay naman to? Okay yan. Hindi nakakahiya yung ginawa. Hindi, mayabang ka nga dyan. Talaga? Sipin mo, gagawa ka ng cake. Sa kalagitnaan ng bundok. Oo, bundok. Thank you, kaibigan. Oo, basta mamaya bayaran mo na ako. Sige, 350 per compliment. Yun. Saan ko pwede ilagay ito? Siguro, along with the fruits, no? Dito na lang. Yan. And it's gonna tulo later. It's a basic jungle cake, pare. Sana mag-enjoy sila. So, thank you, dear Lord, for blessing us with this weather. Also, thank you for everyone who came. Thank you for all the good energy, all the good vibes, good company, good food. Wala, it's just all about giving thanks. And of course, we're celebrating for 3 people, Chavi, Carolyn, and Marvs. Yes! Happy birthday! Happy birthday. Maraming salamat. Take it away. So, paano? Sisimulan na natin? Yes! Okay, so dahil nagsa-celebrate po tayo, we are celebrating 3 birthdays, including mine. Thank you, hindi ko na-expect to. Akala ko magluluto lang tayo at mag-e-enjoy at magsuswimming doon. Anyways, nagising po kami. We woke up at 6 a.m. to do this. Lechon, I'm always up for a challenge. Ang dala namin pang ihaw, pang manok, pang lechon manok. So, yun lang napag-usapan so, before we purchased it, we made sure na kakasya siya doon sa aming sandata na ginawa. So, kumasya, pumasok, nilagyan siya ng batuan. Meron siyang batuan sa loob. There's batuan there. We have a lot of lemongrass inside, some garlic, some onions, some smoked meat inside. And then, tinuhog namin. Pero next time, dito pala siya pinapasok sa banda sa puwet and I have to, lock the spine. Ang ginawa ko kasi, leg. Buti na lang merong cross na otherwise. At saka salamat pala sa mga nag-ihaw. Kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi ho maluluto ito. Okay, so that, and then yung bling-bling niya is from Alavanza, Longanisa in Baguio, and then yun, at saka may salad. Salad tayo. Tsaka fruit salad na tayo, ha? Oo, parang awa nyo na. pero may kanin tayo dyan. Ano ba yung ginawa mo? Actually, wala akong ginawa today. Totoo. Nagsaing lang talaga kami. Ayan, hindi. Actually, napakahalaga niyan. Hindi, at saka si Saul and Millie decorated this. Yes, This, made this all pretty. Napakaganda. And you made... yeah. So, kanina, I tried to make a cake without any measuring. So there are 2 layers. The one is the good layer. The one is the better layer. So kanina nung ginawa namin to, it didn't look this good. Pero due to the magic hands of the people behind the cameras, it made it look better. Maraming salamat po sa inyo. It's basically a brownie cake with a chocolate ganache, unsweetened chocolate, so it tastes closer to a tablea. So when you taste it, it's very not very, but quite bitter, not like commercial chocolate cake. It's very, how do you call this? The bitter acidity. May ganun minsan yung mga chocolate, mga dark chocolate matitikman nyo siya dyan. And yun, kung si Baguio Mountain Man, naggawa ng lechon, ako nagluto ng cake
without any, measurements, and I think it's fine. Pero mas matindi pa rin yung ginawa niya. Gumising niya 6 AM, ako 10 AM eh. Si Neri ay gumawa ng salted egg, no? Salted egg. Mga sauce natin. Gumawa kami ng salted egg sauce. Tsaka meron pa kaming breakfast kanina, umaga, pwede rin siya. Tapos nag-init tayo ng piyaya. Yes, piyaya. May piyaya tayo sa side. Gumawa tayo ng special gravy na turo ni Chef Japes. Yun. Para sa atin. Ay, yung suka natin. Ayun, Chef, asalin ko na lang yung suka. Sige. Sir Joel. Sir Joel, alam mo na. Lord, thank you, salamat for another epic weekend that you've given us, and for all the birthdays we celebrate. Pray for all the celebrants for good health, for blessing them more. Also pray for blessing for everybody here who've made time to make this possible, for the friendships, memories, everything that we have. So we really appreciate the time you've given us, appreciate the enjoyment and all the food that you've given us. So we want to give thanks. Thank you again on this day. In Jesus' name we pray. Amen. Let's eat. Pero bago tayo kumain, chicken oil muna sa kanin. Yeah. Dito na rin. Alright, tara. Attack! Yun. Binibiyak na pre. Nadali ka doon Oh. Perfect yung. Uy, hindi lang ang katangi-tangi acceptable na pagkakataon kung saan pwedeng unahin ang dessert. Hindi, okay naman siya. Para sa isang bagay na walang sukat, diba? Na on the spot yun. Okay naman siya. Yun lang oh. Kaya pero malutong pre oh. Wilkins, maraming salamat. Ang sakit ng balat ko pare. Na-sunburn nata ako. Ayan no, sakit oh. Sunog na sunog, lalo na yung ako. Tingnan mo ako yung running. Tingnan mo. Hindi na makikilala ng pamilya ko. Pero napakaganda dito sa River Ranch. Definitely babalik tayo dito. And na-meet natin yung owners. Sir, napakalupit nyo, napakabait din ng pamilya nyo. And definitely babalik kami at napakaganda experience uli ngayon talaga. Medyo maganda rin naman yung nangyari ngayon. Matagal-tagal na tayong hindi nakapag-camp pero I feel like okay naman din yung nangyari sa atin ngayon. Ano palagay nyo? Ako okay ako. Mas okay itong camping na to kasi bukod sa marami tayo, mas madali kumalaw, tsaka yung lupa maayos. So, yung weather nakikisama sa atin. So, thank you, Papa Jesus. We love you so much and sorry for the sins that we have done. Tutuwa ako kasi palaki na ng palaki ang ating community dati. Naputol ka, Bin. Okay, nawala si Alvin. Mukhang hindi na natin siya kaibigan. Ako natutuwa ka rin ako dahil nga doon sa weather. Ang forecast talaga, mag-uulan talaga ng matindi. Pero binigay sa atin yung init ng panahon kung kailan natin kailangan. At yung labig ng panahon kung kailan natin kailangan. Kaya I love you, Papa Jesus. Again, I'm sorry for my sins also. Ang haba ng litanya ko, hindi niyo pala ako naririnig. Ano nangyari? And also, sobrang dami natin pagkain na naiuwi. Na medyo na-pressure kami nila Chef JP, Baguio Mountain Man. Ang dami namin din nilang ingredients na sobra pala. Kasi pucha, sabi 50 to 60 daw eh. So kung ilang kain yun, that's 250 to 300 persons ang papakainin. So medyo napasobra talaga yung dala namin. Pero okay lang, at least we learn, diba? Anyway, medyo matatagalan ulit tayo bago mag next camp kasi loaded na yung mga weekend natin sa mga coming months. So okay lang yun. Sobrang sulit naman itong camping na to. And I'm sure sa susunod na camping natin, masaya ulit. Hindi ko alam ano ang mga kakaharapin natin na mga problema sa susunod. Sigurado akong kaya natin lampasan to dahil tayo ay sama-sama at nagmamahalan. Over and out. Ang masabi ko, napakalupit talaga ng camping natin at alam kong successful to. At na-excite na ako kasi magkakaroon na yung payado ni EY ng 6-digit salary! 6-digit salary including the decimal places. Okay, tapusin na natin to. Baka kung saan papapunta ang bonus. Over and out. Tigil nyo na yan. Magpahinga na tayong lahat.